So eto na nga ang blind item na atin pong tinutukoy. So nakalagay dito from Pep PH, bidang aktres nag-abono sa reshoot ng eksena sa teleserye. And dito sa kanilang caption, sino itong generous na bidang aktres na binayaran umano ang 200,000 plus na gastos para sa reshoot ng isang mahalagang eksena sa teleserye. Clue, 4 lang ang consonants sa pangalan niya. Generous actress, at dahil dyan sa clue na yan, abay pinagpapalagay ng ilala si Kim Chiu To. Kasi alam naman natin kung gaano ka-generous po si Kimi. Pero, pasok kaya siya sa isang another clue na 4 lang ang consonants sa pangalan? And kung si Kimi nga, bakit kinakailangang i-reshoot? May pagkakamali? Bakit kailangan siya ang mag-abono? At the same time, anong teleserye? Well, si Kim and Paolo ay may nagdaang teleserye which is ang The Alibay. Pero bakit hahayaan naman ni Pao kung si Kim nga yun? Bakit hahayaan ni Pao na solohin ni Kim yun? Bakit hahayaan ni Pao na magbayad si Kim Chiu? Ay may pinagdaanan nga po si Kimi. Grabe naman talaga si Kimi ka-generous kung siya talaga yon. Kasi doon sa Showtime, panay pa rin po ang kanyang presenta na magbibigay ng ganto, ganyan mula sa sarili po niyang pera. 'Di ba? Huwag ka kagagaling lang po noon na sa problemang pagsisiwalat na siya ay napagnakawan ng pera sa kanyang kumpanya. So, tinype ko guys yung pangalan po ni Kimi para anuhin kung pasok ba siya sa 4 na consonant. So, kung Kim lang, 2 consonant lang naman. So, hindi si Kim. Kung Kimberly naman, ang gagamitin po ay 6 consonant naman. Pero kung Kim Chiu, 4 na consonant, pasok si Kimi doon. Pero, pangalan kasi dito lang siya pasok sa Kim Chiu. Kasama po yung apelyido, ang sabi po sa clue, may 4 na consonant sa pangalan. So, pangalan lang. Kung Kimi naman ang atin pong bibilangin, K, M, M, Y, 4 consonant. Pero Kimi ba ang ginagamit ni Kim na pangalan sa showbiz? Di ba hindi naman? Kim lang. So, basta napag-aanuhan po ng mga fans na maaring si Kim yun kasi generous nga raw. Tapos may naging series, ganyan. So, kung Kim Chiu, pasok. Or kung Kimi, pasok. 'Di ba? Pero hindi naman Kimi ang gamit niya sa show business. Palayaw niya lang yon. Pero Kim talaga ang kanyang gamit. Kung Kim Chiu naman, kasama ng apelyido. What do you think? Si Kimi ba talaga yon? Anyway, dumako naman tayo dito. Hindi na natin binasa yung whole article na yon. Kasi mahaba-haba din. Anyway, sabi dito, same outfit. Isa lang ang ibig sabihin. Ito po ay nung pag-attend po sa birthday party ni Miss Garlic na kung saan kapansin-pansin nga ang suot ni Kim na same po sa suot niya earlier sa Showtime. So, hindi na nagpalit ng damit si Kim. Direkta na po siya and kasama niya si Pao. Kaya, isa lang ang ibig sabihin. 'Di ba? Sinundo na po ni Papi Paulo si Kim Chiu. Yan po ang ibig sabihin kagaya ng sabi nito. Yes, sinundo ni Pao si Kimi pagkatapos ng Showtime papuntang birthday. Uy, may sundo ang naganap. Gawain pa ba yan ng magka-love team lang? Gawain pa ba yan ng mag-on-screen partner lang? Hindi magjusawa peg na po ang ganyang galawan. Hindi ba? May pagsundo, sabay umuwi, laging magkatabi, you beside me. Tingin niyo ba it's on-screen partner lang ang meron sila? Trabaho lang? Out na po ito sa trabaho. Labas na to sa trabaho nila. Hindi rin naman nagpo-promote. Walang movie, walang kasalukuyang series. Wala pa namang nababalitaang meron silang gagawin. Although, panay ang paramdam. Pero paramdam pa lang.
So bakit mag-asama silang dalawa? Wala pa naman pong pinopromote, 'di ba? Mag-asawang galawan yung ganyan, magjusawa. Huy, so talaga bang sila na? Ayan ang tanong ng karamihan. Pero ang lagi naman natin sinasabi, kung galaw naman po ang ating pagbabasehan sa Kimpaw, hindi na kailangan tanongin kung sila na ba. 'Di ba? Napakaklaro sa galaw nila. Kagaya niyan. Hindi na work-related pero always you beside me, hindi ba? Samantala, dumako naman po tayo sa comment ni Ma'am Merlita Aurea Rodriguez. Sabi niya po rito, magandang araw Miss Gandara. Tama po si Madam Mirna La Forteza. Para sa akin, hindi rin po ako kumbinsido na pagsamahin sa isang project silang apat. Ano gagamitin ang Kimpaw para pasikatin si Janine? Okay lang si Echo, pero si Janine mukhang hindi pa dapat. Hindi pa kami nakaka-move on sa mga ginawa at panglalait ni Janine kay Kim. Tapos ngayon, gagamitin niya si Kim para makabalik siya. Parang wrong timing naman ata. Mas mabuti pa ngang wag mo nang magpagamit si Kim kay Janine. Wag mong kalimutan, Kim, kung paano kainin solo si Janine at ng mga fans niya. Hindi tayo Diyos na agad-agad ay magpapatawad sa isang taong sukdulan ng kasamaan sa pagkatao. Merong panahon, Kim, para magpatawad sa taong mapanglait, mapangapi, pero hindi pa sa ngayon. Napaka-plastic at hipokrita si Janine. Asan yung mga sinasabi nilang salakang natapos? Sabi nilang nakapagtapos siguro. Pasan? Nasan yung sinasabi nilang retokada ka? At marami pang iba. Wala kang natapos. Nasa na yung sinasabi nilang wala kang natapos. Nasa yung sinasabi nilang retokada ka at marami pang iba. Huwag kang pumayag, Kim, na ikaw ang mag-aangat ng karir ni Janine na palaos na. Hindi yan marunong tumanaw ng utang na loob. Ingat ka, Kim, hindi man year of the snake pero maraming nagkalat na ahas ngayon. Pasensya na Miss Gandara kung nagiging bad ako ngayon. Alam niyo talaga yung mga susunod kong sasabihin, Miss Merlita Aurea Rodriguez. Pero sige, New Year naman. Ayan, palilipasin natin. Okay po muna ngayon. Hindi ko lang nagustuhan yung pagsasamahin yung apat. Nakakalungkot lang kasi parang wala lang yung mga pasakit kay Kim. Nang sabihan ni Jay na yan, kay Kim, sorry po. Ayan na. Komento nyo po at opinion yan, wala po tayong magagawa doon, And you think po pala sa idea na pagsamahin ang apat sa pelikula is panggagamit kina Kim and Paolo, lalong higit po kay Kim. And may point naman yung sinabi nyo na wag pumayag si Kim na siya yung aangat ng pangalan ng taong naging dahilan ng matinding bashing niya na hanggang ngayon nararanasan niya, 'di ba? Kampo niya ng kabila, ng fandom ng kabila, ang talaga pong grabe kumakapang-alipusta kay Kimi. So bakit naman nga siya magpapagamit ganon? So hindi pa nga siguro ngayon yung right time or yung tamang panahon para sa collab thingy na yan. What do you think, guys? Comment nyo nga lang dyan sa baba. Sa palagay din po ninyo, are you agree? This is not the right time talaga for that collab thingy. And kung maaari lang, wag sa Kimpaw makipag-collab ang Econins. Malaki ang tiwala ni Kim Chiu kay Paolo Avellino ay isang napakapositibo at makabuluhang detalye, lalo na kung titingnan ng mga nangyayari at usap-usapan sa paligid nila. Una sa lahat, ang tiwala ay hindi basta-basta ibinibigay, lalo na sa isang industriyang puno ng intriga, issue at tukso tulad ng showbiz. Ibig sabihin nito, may matibay na pundasyon ng respeto at pagkakaunawaan sa pagitan ni Kim at Paolo. Kung totoo man na malaki ang tiwala ni Kim kay Paolo, malinaw na ramdam niya ang seguridad. Emosyonal man o personal,
kapag kasama o kausap niya si Paulo. Ikalawa, ipinapakita rin ito na hindi nagpapadala si Kim sa mga chismis. Sa dami ng balitang pilit inuugnay si Paulo sa iba o ginagawang isyu ang bawat kilos nila, ang pananatili ng tiwala ni Kim ay senyales ng maturity at kumpiyansa sa relasyon o samahan nila, kahit ano pa man ang tunay na label nito. Hindi siya madaling maapektuhan ng ingay sa paligid dahil mas pinipili niyang paniwalaan ng kung ano ang personal niyang nararanasan at nakikita. Ikatlo, malaking bagay din ito sa panig ni Paulo. Ang pagkakaroon ng tiwala ng isang tulad ni Kim Chiu na kilala sa pagiging propesyonal, maingat at may matibay na prinsipyo ay patunay na maayos ang pinapakita at pinaparamdam ni Paulo. Hindi lang bilang kapartner sa trabaho o proyekto, kundi bilang isang taong magkakatiwalaan. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyong lumulutang o mga sitwasyong maaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim. At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon. Mas mahalaga pa rin ang tiwala, komunikasyon at personal na ugnayan. At sa ngayon, malinaw na malaki ang paniniwala ni Kim Chiu kay Paulo Avellino at iyon ang pinakamahalagang punto sa lahat. Malaki ang tiwala ni Kim Chiu kay Paulo Avellino ay masasabi kong positibo, reassuring at nagpapakita ng lalim ng samahan nila, anuman ang tunay na estado ng relasyon nila sa mata ng publiko. Una, sa dami ng intriga at isyong pilit ikinakabit kay Paulo, lalo na kapag may ibang artistang adadawit, ang pananatili ng tiwala ni Kim ay malinaw na senyales na mas pinahahalagahan niya ang personal nilang komunikasyon kaysa sa mga chismis. Ibig sabihin, hindi siya madaling magpaapekto sa ingay ng social media at mas naniniwala siya sa kilos at asal na direkta niyang nararanasan mula kay Paulo. Ikalawa, ipinapakita nito ang emosyonal na maturity ni Kim. Ang pagtitiwala ay hindi pagiging bulag, kundi isang desisyong ibinibigay lamang kapag may sapat na dahilan. Kung malaki ang tiwala niya kay Paulo, malinaw na consistent at marespeto ang pinapakita ni Paulo sa kanya, kaya kampante ang loob ni Kim kahit may mga kontrobersyang lumalabas. Ikatlo, para kay Paulo, ang balitang ito ay indikasyon na nakuha niya ang respeto at kumpiyansa ni Kim na hindi madaling makuha lalo na sa isang babaeng matagal na sa industriya at maraming pinagdaanan. Ipinapakita rin ito na seryoso at responsable si Paulo sa kung paano siya kumikilos, hindi lang bilang artista kundi bilang tao. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyong lumulutang o mga sitwasyong maaaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim. At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon. Mas mahalaga pa rin ang tiwala, komunikasyon at personal na ugnayan. At sa ngayon, malinaw na malaki ang paniniwala ni Kim Chiu kay Paulo Avellino at iyon ang pinakamahalagang punto sa lahat. Sa totoo lang, ang balitang ito ay hindi lang simpleng statement, kundi may mas malalim na kahulugan lalo na kung ilalagay natin sa konteksto ng mga nangyayari sa paligid ni Kim at Paulo. Sa isang industriyang puno ng intriga, malisyosong haka-haka at mabilis magbago ang opinyon ng publiko, ang pagkakaroon ng matibay na tiwala ay isang napakalaking bagay. Una sa lahat, ipinapakita nito kung gaano ka-mature si Kim Chiu pagdating sa emosyon at relasyon. Hindi siya nung tipong madaling magpadala sa chismis, blind item o ingay sa social media. Kung malaki ang tiwala niya kay Paulo, malinaw na may malinaw silang komunikasyon at may sapat siyang dahilan para maging panatag ang loob. Ibig sabihin, hindi siya madaling magpaapekto sa ingay ng social media at mas naniniwala siya sa kilos at asal na direkta niyang nararanasan mula kay Paulo. Ikalawa, ipinapakita nito ang emosyonal na maturity ni Kim. Ang pagtitiwala ay hindi pagiging bulag, kundi isang desisyong ibinibigay lamang kapag may sapat na dahilan.
Kung malaki ang tiwala niya kay Paulo, malinaw na consistent at marespeto ang pinapakita ni Paulo sa kanya, kaya kampante yung loob ni Kim kahit may mga kontrobersyang lumalabas. Ikatlo, para kay Paulo, ang balitang ito ay indikasyon na nakuha niya ang respeto at kumpiyansa ni Kim na hindi madaling makuha lalo na sa isang babaeng matagal na sa industriya at maraming pinagdaanan. Ipinapakita rin ito na seryoso at responsable si Paulo sa kung paano siya kumikilos, hindi lang bilang artista kundi bilang tao. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyong lumulutang o mga sitwasyong maaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim. At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon. Mas mahalaga pa rin ang tiwala, komunikasyon at personal na ugnayan. At sa ngayon, malinaw na malaki ang paniniwala ni Kim Chiu kay Paulo Avellino at iyon ang pinakamahalagang punto sa lahat. Mahalagang idagdag na ang tiwala ni Kim ay hindi lang personal, kundi profesional din. Bilang parehong batikang artista, malinaw na may mutual respect sila sa trabaho. Kapag may tiwala ka sa isang tao sa personal na aspeto, kadalasan mas nagiging maayos ang collaboration, mas natural ang chemistry, at mas totoo ang emosyon na napapakita sa harap ng kamera. Ito ang posibleng dahilan kung bakit ramdam ng marami ang lalim ng koneksyon nila kapag magkasama sa isang proyekto. Ikalawa, makikita rin dito ang emosyonal na maturity ni Kim. Ang pagtitiwala ay hindi pagiging bulag, kundi isang desisyong ibinibigay lamang kapag may sapat na dahilan. Kung malaki ang tiwala niya kay Paulo, malinaw na consistent at marespeto ang pinapakita ni Paulo sa kanya, kaya kampante ang loob ni Kim kahit may mga kontrobersyang lumalabas. Ikatlo, para kay Paulo, ang balitang ito ay indikasyon na nakuha niya ang respeto at kumpiyansa ni Kim na hindi madaling makuha lalo na sa isang babaeng matagal na sa industriya at maraming pinagdaanan. Ipinapakita rin ito na seryoso at responsable si Paulo sa kung paano siya kumikilos, hindi lang bilang artista kundi bilang tao. Ikatlo, malaking bagay din ito sa panig ni Paulo. Ang pagkakaroon ng tiwala ng isang tulad ni Kim Chiu na kilala sa pagiging profesional, maingat at may matibay na prinsipyo ay patunay na maayos ang pinapakita at pinaparamdam ni Paulo. Hindi lang bilang kapartner sa trabaho o proyekto, kundi bilang isang taong magkakatiwalaan. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyong lumulutang o mga sitwasyong maaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim. At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon. Mas mahalaga pa rin ang tiwala, komunikasyon at personal na ugnayan. At sa ngayon, malinaw na malaki ang paniniwala ni Kim Chiu kay Paulo Avellino at iyon ang pinakamahalagang punto sa lahat. Sa totoo lang, ang balitang ito ay hindi lang simpleng statement, kundi may mas malalim na kahulugan lalo na kung ilalagay natin sa konteksto ng mga nangyayari sa paligid ni Kim at Paulo. Sa isang industriyang puno ng intriga, malisyosong haka-haka at mabilis magbago ang opinyon ng publiko, ang pagkakaroon ng matibay na tiwala ay isang napakalaking bagay. Una sa lahat, ipinapakita nito kung gaano ka-mature si Kim Chiu pagdating sa emosyon at relasyon. Hindi siya nung tipong madaling magpadala sa chismis, blind item o inay sa social media. Kung malaki ang tiwala niya kay Paulo, malinaw na may malinaw silang komunikasyon at may sapat siyang dahilan para maging panatag ang loob. Ibig sabihin, hindi siya madaling magpaapekto sa ingay ng social media at mas naniniwala siya sa kilos at asal na direkta niyang nararanasan mula kay Paulo. Ikalawa, ipinapakita nito ang emosyonal na maturity ni Kim. Ang pagtitiwala ay hindi pagiging bulag, kundi isang desisyong ibinibigay lamang kapag may sapat na dahilan. Kung malaki ang tiwala niya kay Paulo, malinaw na consistent at marespeto ang pinapakita ni Paulo sa kanya, kaya kampante ang loob ni Kim kahit may mga kontrobersyang lumalabas. Ikatlo, para kay Paulo,
Ang balitang ito ay indikasyon na nakuha niya ang respeto at kumpiyansa ni Kim na hindi madaling makuha lalo na sa isang babaeng matagal na sa industriya at maraming pinagdaanan. Ipinapakita rin ito na seryoso at responsable si Paolo sa kung paano siya kumikilos, hindi lang bilang artista kundi bilang tao.